nananasa ng kanyang puso. Para bang din yung nangangalo niya, may nangangalo niya, talagang sinisipingan niya yung kanyang halo niya. Pero may pangangalo niya, hindi naman niya sinisipingan, pinagnanasaan niya, dinadaan niya sa imagination. Pakinggan niyo sa Mateo, Kapitulo 5, ganito po ang ating mababasa. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalon niya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kaniyang puso. Ayan, yung pagtingin na mayroong masamang hangad, may pagnanasa, nagkakasala na, hindi mo pa kinakalo niya, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi ang inuutusan na sa atin, hindi lang naman yung kamay, hindi lang naman yung paa. Ang inuutusan, yung puso, yung kaisipan, yung diwa, yung konsyensya. May utos po ang Diyos dyan eh. Kaya huwag kang magnanasa. Huwag kang makupuot. Kasi meron tao, hindi ka nga kumapatay. Puot na puot ka naman sa kalooban mo. Malinis nga ang kamay mo, hindi ka pumapatay, pero marumi naman ang kalooban mo dahil meron kang puot. Pakinggan niyo sa unang Juan 3:15. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At naalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Nasaan ba ang puot, Gladman? Nasa kamay ba yung puot? Wala po sa kamay, kapatid na Eli, nasa puso po. Ayun, nasa puso po yun. Kaya may utos para sa puso. Yung pong sinasabi yun, hindi magkapareho yun. Kung huwag ka mag-iimbot, magnanasa sa hindi mo pag-aari, utos po ng Diyos sa puso yun. Yung naman huwag ka magnanakaw, utos ng Diyos yun sa kamay. Pakinggan nyo sa Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw ba, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Kaya mostly ang concentration ng utos na huwag kang magnanakaw ang kamay. Kasi ang itinangnanakaw ng tao yung kamay eh. Pero ang itinagnanasa ng tao yung kanyang puso. Kaya masasabi ko kapatid, huwag niyo pong pagbintangan na ang Diyos parang redundant o makulit dahil parang prepas ito sa kanyo. Hindi po totoo yan. Pero yung sabi nyo na ano ba talaga sa libong utos? Ang utos ko ngayon, hindi naman 10 utos. Pagkanahang Kristiyano, ang 10 utos po kasi binigayan sa panahon ni Moses para po sa Israelita yan. Kagaya natin ng 31:18 ng Exodo kapatid na Lot. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kanino niya binigay yung 2 tapyas na bato, Sis Luz? Ibinigay po niya kay Moises Sa ano binigay? sa bundok ng Sinai. O ngayon, ano ba yung nasa 2 tapyas na bato na ibinigay niya kay Moises at para kanino yun? 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Kanino raw ipinapatupad yung 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato? Hindi ba ang kausap diyan ng Israelita, kapatid na Luz? Tama po. O katunayan, basahin mo yung 5:1, patuloy-tuloy. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarilitong lahat na buhay sa araw na ito. Para kanino yung Sis Luz, yung tipan na ipinakipagtipan ng Diyos sa Horeb?
Para po iyon doon sa mga Israelitang buhay na kaharap ni Moises ng panahong yaon. Para po sa kanila yon, sa mga Israelita. Ang katunayan, basahin mo yung Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mapalatuntunan at mga kahatulan. Para saan yan, Radmen, ang kautusan ni Moises na ibinigay sa Horeb? Sabi ko, para sa buong Israel. Ayan,